Tiklo sa Pasay ang dalawang nagpapanggap umanong konektado sa Bureau of Customs. Para iwas hinala, tinuturo pa umano sa loob ng customs ang kanilang mga binibiktima. Nakatutok si John Consulta. Nareso namin kayo sa alang estapa, yung public document. Pagkatanggap ng pera ng mga target, pinalibutan na sila ng mga operatiba ng NBI Fraud and Financial Crimes Division. May karapatan kayong manahimik. Ano man ang sabihin nyo ay maaaring gamitin sa inyo. Arestado ang dalawang suspect at na-recover ang 100,000 pesos na marked money. Ayon sa NBI, nagpanggap na kolektado sa customs sa mga suspect na kaya magpanalo sa bidding at magpalabas sa customs ng mga produkto na iniaalok sa isang biktima kahit hindi naman. Sabi ng biktima, 4.4 million pesos ang ibinayad niyang kapalit niyan. He was induced by certain personalities into believing that 60 tons of Class A copper was actually being bidded out. Para mapakagat ang kanilang bibiktimahin, isinasama mismo ang victim sa loob ng Bureau of Customs. Itinuturo pa doon. They get to be introduced to a lot of people. The Bureau of Customs issued a certification stating that that person is not in any way connected with the said agency. Hinahanap naman ng NBI ang isa pang anilay kasabwat ng inaresto na nahaharap din sa reklamong estafa at falsification of public documents. At dahil may iba pang kalintulad na reklamo na inilapit sa NBI, we will compare our findings, the real names of the personalities involved, and then we will look back into the previous cases we've handled para malaman if the persons who victimized the previous complainants are one and the same persons. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect na nasa Pasay City Jail na. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Good news sa mga commuter dahil bukod sa MRT-3, extended na rin ang operasyon ng LRT-1 simula bukas March 26. Pinadagdagan din ang mga bus sa EDSA Carousel na 24 oras namang bibiyahe. Nakatutok si Joseph Morong. Ang estudyanteng si McCleary hindi nakakahabol sa LRT Line 1 dahil late na natatapos sa eskwela. Kasi yung time po namin school, up until 10 p.m. po. Minsan nag-overtime po yung professors namin. Para sa mga estudyante o commuter na katulad niya, may konting ginhawa. Simula bukas, extended na ang operasyon ng LRT Line 1. 30 minutes ang extension na gagawin ng LRT simula yan bukas. Halos kasabayan ng extension din sa MRT Line 3 naman na 1 oras. Kaya tuwing Lunes hanggang Biyernes para sa mga northbound, 10:30 p.m. na ang last trip mula sa Dr. Santos Avenue sa halip na alas 10 at 10:45 p.m. naman ang bagong schedule ng last trip mula sa Fernando Poe Jr. Station para sa mga pa-southbound. Hindi naman magbabago ang schedule ng mga tren tuwing weekend. So let's observe first kung paano magiging reception ng public dun sa extension on weekdays. Kaya ang pharmacist na si Joseph na taga Cavite pa, hindi na raw masyadong mag-aalala. Kung sakaling yung mga late na umuwi, makakahabol pa. Makakatulong na po ito sa amin since hindi na po kami kailangan mag-jeep, makipaghabulan po sa mga jeep po. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, tinatayang karagdagang 6,000 mga pasahero ang magbebenepisyo sa extension. Nasa kalahating milyon ang sumasakay sa LRT Line 1 araw-araw. Una-muna, yung weekdays, ito muna yung aming may offer dahil gusto namin i-observe din yung foot traffic, especially yung learnings from last time, it was holiday season, and ngayon, ibang season pa, kumbaga, Holy Week and summer, so pwedeng mag-iba rin depending on the situation. Nagsimula naman na kagabi ang 1 oras na extension ng MRT-3. Pinadadagdagan na rin ng DOTR sa LTFRB ng nasa 100 bus ang EDSA Bus Carousel na 24 oras naman ang operasyon. Ang extension ng mga operasyon ng tren at kahit ang pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Busway, tila timing sa gagawing EDSA rehabilitation sa susunod na buwan na inaasahang magdudulot ng traffic lalo na sa mga gumagamit ng pribadong sasakyan. Isa sa pinalpa ng DPWH, DOTR at MMDA ang gagawing rehabilitasyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinuspindi ng Ombudsman si Marikina Mayor Marcy Teodoro at iba pang kawani ng City Hall. Pinatawag sila ng preventive suspension without pay habang iniimbestigahan ang aligasyong misallocation
o maling paggamit ng 130 million pesos na halaga ng pondo ng PhilHealth. Ayon sa reklamo, ginamit yan para sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan tulad ng IT equipment, repair at maintenance ng mga infrastruktura at iba pa. Sabi sa reklamo, labag yan sa Universal Healthcare Act na nagsasabing dapat inilalaan para sa pagpapabuti ng LGU health system ang anumang income mula sa PhilHealth payments. Sabi sa desisyon, kinatigan ng Ombudsman ang petisyong patawan sila ng preventive suspension para hindi maapektuhan ng investigasyon kabilang ang mga posibleng ebidensya na nasa kanilang kustodiya. Sa isang pahayag, sinabi ni Teodoro na naniniwala siyang politically motivated ang suspension at bahagi ng hakbang para maharang ang kanyang kandidatura sa eleksyon sa Mayo. Gayunman, mananatili anya siyang kandidato at hindi magpapasindak. Anya, kumpiyansa siyang malakas ang kanilang depensa at mapapatunayan nilang walang basihan o merito ang mga alegasyon. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa probinsya ng Isabela, may nakilala kaming content creator at negosyante na yumaman, umasenso sa pagbebenta ng yelo. Hot na hot daw ngayon ang negosyo ng content creator mula Rojas, Isabela na si Jodeline. Hindi man lalamig lalo't umiinit ng panahon. Ang kanya kasing binibenta, ice o yelo. Kada araw, umaabot ng 500 piraso ang ice na kanyang nabibenta. Ang mga binebentahan lang po namin dati, mga kapitbahay lang din po namin. Ngayon, ang mga binabagsakan kasi namin, nagbebenta ng fish. Ang yelo daw kasi ni Jodeline o Miss Yelo sa kanyang mga followers, di hamak na mas malaki. Kaya binansagan itong buntis na yelo. Pagkatapos nga niyang pisilin ulit, ay nilagyan niya ulit ng tubig. Saka naman niya itatali para naman magmukha talaga siyang malaki. 6 pesos ito kada piraso. High school pa lang daw si Jodeline. Nagsimulan niya ang kanyang negosyo. Nung nag-start po kami, maliliit pa lang po yung size niya. Dating gamit namin, upright freezer. Fast forward to 2025, ang kanyang business lumago. Kaya ang bahay ngayon ni Jodeline, nagbistulan ng appliance store sa dami ng naipundar niyang ref at freezer. From isang freezer, naging 24 freezers na ngayon. Nang dahil din sa yelo, naipatayo niya ang kanyang dream house. Ito po talaga yung pinangarap namin sa kita namin sa yelo. Pero sa dami ng kanilang ref at mahal ng kuryente ngayon, kumusta naman kaya ang kita ni Jodeline? Kuya Kim, ano na? Ang ice o yelo ay tubig na frozen o nasa solid form. Nabubuo ito kapag ang temperatura ng tubig ay umabot ng 0 degrees Celsius o mas mababa pa. Alam niyo ba na unang dinala ito sa Pilipinas noong 1847, panahon pa ng mga Kastila? Inimport ito ng American company na Russell and Sturgis para sa Spanish colony noon. Sila rin ang nagtatag ng pinakaunang ice plant sa Pilipinas sa Binondo, habang ang pinakaunang large-scale ice plant naman sa bansa tinayo noong 1902, panahon pa ng mga Amerikano. Ito ang insular ice plant. Samantala, kumusta naman kaya ang kita ni Jodeline ay napakamahal na ng kuryente? Kapag yung bill po namin sobrang taas, na ipangbabayad lang din po namin yung kikitain sa kuryente. Pero hindi naman po every month ganun. May mga buwan naman po na kikita kami ng 5 digits. Pero alam niyo ba bakit para ang sarap-sarap uminom ng malamig na inumin? Lalo na yung may ice tuwing mainit ang panahon. Kapag tayo'y naiinitan, nakasanayan na nating uminom ng malamig na inumin. Napapababa kasi nito ang internal temperature sa ating katawan. Kapag tayo'y umiinom ng malamig, may cooling effect ito sa ating bibig, lalamunan at tiyan na nakapagbibigay sa atin ng pansamantalang ginhawa mula sa init. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Inalmahan ng isang grupo ang pagdodonate ng isang American multinational tobacco company ng 4 na mobile clinic sa DSWD. Paglabag-an nila ito sa pulisiyang nagbabawal sa gobyerno na tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya kung may conflict of interest. Ang sagot ng DSWD sa pagtutok ni Mark Salazar.
great pride that top level ang turnover ceremony ng 4 na mobile clinic na donasyon ng Philip Morris para sa DSWD dahil sa Malacanang grounds pa ito ginawa. Pinangunahan ito mismo ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa at First Lady Liza Marcos. Mala mobile laboratory ang mga ibinigay na truck dahil equipped ito ng X-ray machine, ultrasound at pang-ECG. These mobile laboratory clinics will be significant in the government's ongoing efforts to make quality healthcare more accessible to the sectors we are mandated to serve as we lead them toward development. Magandang adhikain ang gustong ipakita ng seremonya, pero maling-mali ang tingin dito ng ilang anti-tobacco advocates. It's very ironic po and actually even deceptive that the tobacco industry is doing this kasi alam naman po natin the tobacco companies cause a lot of diseases and deaths because of their tobacco products. And yet, magdodonate sila supposedly to help public health when the number one thing that they can do is to stop making cigarettes, no? Which of course they will refuse to do. Noong August 2024, unang nag-donate ng mobile clinic ang Philip Morris. Naging issue na rin ito bilang paglabag daw sa joint policy ng Civil Service Commission at DOH na nagbabawal sa ahensya ng gobyernong tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may malinaw na conflict of interest. Pero sa legal opinion ng DOJ, sinasabing ang mga opisyal ang bawal tumanggap ng donasyon. Pero kung ang ahensya ang tatanggap, pwede. Kaya nagtuloy-tuloy ang DSWD bilang ahensya sa pagtanggap ng mga donasyon. Kapag meron na tayong deed of donation, na perfect na natin yung process, and na-identify naman natin kung saan natin i-allocate na field office yung mga mobile clinics. Kasi syempre ginagamit natin yan for the provision of social protection services. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Health Secretary Ted Herbosa pero hindi raw ito available. Ang Philip Morris naman ay hindi na raw magbibigay ng pahayag at ipapaubaya na lang ang diskurso sa tumanggap ng kanilang donasyon. Sinusubukan din naming makuha ang reaksyon ng First Lady. Ang DSWD naman, sinigurong hindi raw magbabago ang kampanya nila laban sa sigarilyo kahit pa tumatanggap sila ng donasyon sa industriya ng tabako. We are not bothered because even with these donations, hindi naman magbabago yung position ng departamento. Tayo pa rin ay strong advocate to promote and protect the health of the Filipino people. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Apat na 48 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa paglalatag ng kanilang plataforma sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga senatorial candidate. Nakatutok si Rafi Tima. Si Benher Abalos nangakong tututukan ang pondong pangkalusugan. Kalidad at libreng serbisyong medikal sa mga baryo ang nais ni Nars Alin Andamo. Siguradong trabaho para sa K-12 graduates ang itinutulak ni Bam Aquino. Si Senator Pia Cayetano, hinikayat ang mga estudyante na paghanda ng kanilang career. Si Angelo de Alban, sinuyod ang palengke at bus terminal ng Valencia City, Bukidnon. Si Leo Didi Guzman, humarap sa ilang barangay official sa Maynila kahapon. Dagdag benepisyo naman para sa mga senior citizen ang idiniin ni Senator Bongo. Si Senator Lito Lapid, idiniin ang pagpapaigting ng seguridad sa mga tourist spot. Mababang singil sa kuryente ang isa sa nais tutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapabuti sa lagay ng edukasyon sa BARM ang inilatag ni Manny Pacquiao. Nag-courtesy call si Kiko Pangilinan sa alkalde ng Malolos, Bulacan. Si Ariel Querubin binisita ang ilang pamilyang apektado ng sunog sa Quezon City. Ang kinatawan ni Apollo Kibuloy sinabing peace and order ang kanyang nais tutukan. Si Senator Francis Tolentino nakipagpulong sa iba't ibang sektor sa Pangasinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Bago mapanood ang pagpasa sa akin ng brilyante ng apoy,
Sumabak muna sa GMA Integrated News Interviews si Sangre Pirena Glyza De Castro. Nag-open up si Ate Glyza sa struggle ng long-distance relationship nila ng mister at ng bagong pelikula na kanyang pagbibidahan kasama ang iba pang mga bituin. Makichika kay Nelson Canlas. Glyza De Castro lights up the screen sa mga role na kanyang ginagampanan. But in real life, she navigates through challenging times. Lalo't LDR sila ng kanyang asawang si David Rainey na nakatira sa Ireland. Sa pag-upo ng Kapuso star sa GMA Integrated News Interviews, naging open siya sa mga pagsubok na kanilang dinadaanan. I guess, yung mga times na nasistress ako about work and family matters, yung mga personal struggles ko, na sana nandito ka para tulungan ako mag-come up with a good decision, or sana nandito ka para medyo maalis lang ako dun sa problem na yun at mapag-usapan lang natin or mas ma-process ko yung nangyayari at may kakampi ako. Kasi parang may mga times na galing ako ng work, sobrang pagod ako, and then when I come home, I'm alone. At kapag may tampuhan, wala, hindi na lang ako magka-callback. Ganun ako. Nung umpisa pa lang, ganun ako. Pero natutunan ko na kapag may tampuhan kayo, kailangan mong i-deal with. Again, hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama yung partner natin. 'Di ba? So yung araw na to, huwag kayong matutulog na masama yung loob nyo sa isa't isa. Di ba, baba mo na yung pride mo at mag-sorry ka na at pag-usapan natin. Maraming bagay din daw ang nabago sa buhay ni Glyza mula nang siya ikasal. Plano nyo or nasa prayers nyo ba ngayon ang magkaroon ng, magkaroon ng baby? Yes. Before, I'm not open to talk about it. Kasi tinatanong kita before, di ba? Para akong naano sa idea na, ayoko. Pero ngayon, parang mas nai-embrace ko yung idea na, parang ang saya nun. Welcome ko din yung idea na, okay, mahihirapan ako, pero sa buhay naman, di naman mawawala yung paghihirap eh. Diba? As long as meron kang ka-teammate na forever na nandyan at isusolve nyo together ang mga puzzle. David Rainey really changed your life. I think so. I think parang nagkaroon ako ng ibang perspective sa buhay through him. Kaya sinasabi ko lagi, you're my angel. Siya talaga yung binigay ni Lord sa akin na tao. Kahit na ang layo-layo ng pinanggalingan niya. 'Di ba? Kahit na iba yung kultura niya, iba yung lengguwahe niya, pagdating sa mga bagay na kailangan ko ng tulong niya, naiintindihan niya ako. Naiintindihan ko siya. Magbabalik big screen si Glyza sa pelikulang Sinagtala this April 2, kasama si RC Munoz at ang mga Kapuso stars na sina Matt Lozano, Raver Cruz at Rian Ramos. Ipapakita sa pelikula ang mga struggles na kinakaharap ng mga musikero na nakatahi sa magagandang musika sa pelikula. Ibang klaseng depth yung tinahak namin dito. Kasi pagdating sa acting, meron kaming certain lines that we need to deliver. Pero dito, pag banda kami, tinginan lang kami. Tapos papatunugin lang namin yung instrument namin. Nagko-communicate na kami. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. There's a new P-pop star in the house. Yan ang hirit ng fans ni pambansang Ginoo David Licauco na nagpatikim ng kanyang dance moves. Grooving si David sa Damn Dance Challenge ng P-pop Kings SB19. Laro naman para sa netizens ang nakaka-good vibes na bagong entry ni Dennis Trillo sa TikTok. Breakdown muna sa serious at heavy roles ang Kapuso Drama King na nag-try ng makeup filter kasama ang kanyang orange puppet. Sabi ng ilang netizens, Jeneline, yung asawa mo! Muling magbabalik sa Pilipinas si Mariah Carey para sa kanyang concert na The Celebration of Bini this October. 2018 pa huling nagpunta sa bansa si Mariah. Kaya naman it's time na raw, lalo't natapat pa ang kanyang concert sa Bare Months.
And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Faith Da Silva. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa iyo, Faith. Thanks, Faith. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.